Bago sila sumabak sa kanilang pinakabagong Kapuso action series na Kamao, sasamahan muna ako ng mag-amang Roy at Anton Vinson para sa isang weekend food trip kung saan ipagluluto ko sila. Pero bago yan, parang meron yatang gustong humamon sa tikas ng batikang 90s action star. Ibak ko natin. Lucas Abelardo? Ibak ko na. Anton! Ay! Teka! Baga! Si Chef yan eh! Chef J, ano ba yan? Sir Roy, welcome to Farm to Table, sir. Anton, suki na namin dito yan. Oo nga po eh. Ang hirap ng may leather jacket. Okay. Sige. Nasa Tagaytay tayo. Kasi ano ka, magkukuk ka ngayon, ha? Opo. May dala kami para sa'yo. Yan nga, sir. Yung Papunta dito sa Tagaytay, nabili namin yan. At alam kong kakailanganin mo yan sa lulutuin mo. Baka sakali, no? Tingnan mo. Ay, eto nga sakto ah. Mula sa kanilang baong ingredients, gagawan ko sila ng mga masasarap na putahe. Treat ko na rin ito kay Anton as we celebrate his first lead role sa Kapuso Afternoon Prime. Kaya naman Anton, Sir Roy, relax lang kayo dyan. Your dish is my command. Yung laman loob po natin dito, nakita ko meron tayo ditong cow intestine. Meron din tayo ditong ox tripe. May puso pa tayo dito ng baka. Okay. Meron din tayong atay. Since nasa Batangas po tayo, parang swak to sa parang gotong Batangas na nalutuin. Ano? Pakukuluan natin ito. May pressure cooker po tayo dito. Lagay lang natin itong mga innards natin. And then yung ating mga luya, bawang, syempre, sibuyas, tsaka syempre asin. Laurel, lagyan na rin natin, pamintang buo. So pakukuluin lang po natin to habang prepare ko naman yung iba ninyong ingredients na dala para sa akin. Alright? Hey! Wait. Nakita ko po may dala kayong harina. Yes! Naisip ko lang po, gawa tayo ng noodles. Isang mabilis na noodle dish. Noodles from scratch. Medyo on the Chinese side. O yan. Okay, sisimplihan ko lang to, Sir Sige. Roy, Brother Anton. So yung harina natin, I'll just put some salt. So ina-eyeball ko na lang po itong recipe natin. The salt is basically just for elasticity. Siya yung magbibigay nung parang pinaka body. While resting our dough, niyaya ko si Anton na tulungan akong gumawa ng dim sum. So whatever you feel like doing, whatever shape, ako, si Anton, sabi ko, kahit anong shape pwede. Abay, niliteral. Meron tayo ditong gato. Ito, legit. Pero ito... oh, yan, oh. Diba? Parang seashell. Sige, Anton, ikaw na maglagay niyan. Nang makita ko ang dim sum ni Anton, napagtanto ko na magaling siya. Magaling siyang aktor. Pinagpapatong ko lang siya para makat ko lang ng maganda yung size. So ito yung ating ox stripe, tuwalya. Oh, right. Ito naman yung puso. Then, vinegar. Papansin po ninyo, last part ko rin siya nilagay kasi Oo, no? for me kasi ang atay para yung steak eh. So, madaling maluto. I mean, madaling maluto. Malambot. Yeah. Mangyari kasi dyan kapag na-overcook mo, para siyang lasang bakal. Ngayon lang po kayo makakita ng gantong siomai. Ito na! Anak, pasensya ka na, ha? Sasama na ako kay Chef sa bahay niya. Drop mo niya ito. Drop. Ito naman po. Nako! Ito ba yung luto? So, yan yung atay. Homemade noodles.
Ibang lasa. First time in taste. Sana naman po, syempre, bilang sa isang fan na kagaya ko, sana naman po yung idol ko nag-enjoy naman po Naku sa naman. isinurve ko sa inyo ngayon. Sarap. Food Explorers, sasagutin na naman natin ang inyong mga katanungan dito sa Fresh Farm Facts. Mula kay Food Explorer na Madal Almero, ano daw ba yung masarap gataan na gulay bukod sa gabi? Ma'am Madal, lahat ng pwede mong maisip. Pwede kang maggata ng ampalaya, talong, personal favorite ko syempre, kalabasa. So sky's the limit. Ito hindi ako namimiloso po Try mong maggata ng buko. Tapos lagyan mo ng alamang or bagoong, solid na yon. Mula sa ating super fan na si Ma'am Katrina Pilahio, tanong niya, ano pa daw ba yung ibang egg dishes na pwede niyang gawin, simple of course, bukod sa prito at nilaga. Here's a wonderful thing sa itlog, kahit ano. Meron actually tayong specific episode kung saan tinuro natin sa inyo yung different techniques with egg. Egg is a very versatile ingredient na pwedeng makibagay sa kahit anong trip mo, tsaka kayang-kaya mong lutuin. Madalas ang pagkaing binabalik-balikan ay yung simple pero naghahatid sa atin ng alaala. At yan mismo ang na-experience ni Migs Almendras sa Baliktanaw Cafe. Ito, kinakain ko to nung bata ako. Tapang usa. Na-excite ako dito. Childhood ko to. So, tikman natin tong kanilang tapang usa. Yung aftertaste ng tapang usa, meron siyang sipa ng smokiness sa bandang dulo ng pagkagat mo. Another dish that deserves a round 2 is something that celebrates our heritage and culinary influences. Tulad ng paella na natikman ni Martin Javier sa Mi Cocina. Wow. Chef, ang sarap. Along with the seafood, this is the first paella na natikman ko na ganito yung lasa at ganito ka-rich. May mga pagkakataon din na paulit-ulit tayong natatakam sa mga putahing kakaiba. Hindi nagsisinungaling si House of Lies star Chris Bernal nang sinabi niyang ito ang paborito niyang dish sa kanyang restaurant na Kaurik Taproom. Pag-usapan natin laing pasta. Excited na ako kasi favorite ko talaga to. Ito talagang nagpa-oo sa akin para gawin tong kauri. Laing, sinasama natin siya sa rice. Nilagyan namin ng twist. Sinama namin sa pasta, parang may pagka-Italian siya, pero andun pa rin yung Filipino, dating niya ng pagka-Pinoy. At saka alam mo, pag tinikman mo siya, hindi mo maiisip na bagay pala ang laing sa pasta, no?